exhibit consistent with the ruling of this court when we objected to the reading session of the NBI Director Melvin Matibag when he testified and was cross-examined by Defense Counsel Attorney Mark Vinlua. So nakita niyo po ba kung sino ang nag-approve ng grant para sa fourth quarter 2022 confidential funds? Based on the documents submitted, si Office of the President po yung nag-approve. That's correct. Na hindi na ho talaga masagot, hindi na kinaya ng kanilang witness, talagang tinulungan na ito. Nung gisira na ni Atty. Powa itong witness na ito, to the rescue ang matanda. Di ba? Kaya nga may narinig tayo kanina, huy! 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 Kita nyo naman kung paano ginisa ni Atty. Powa itong nagmamagaling na witness. Kung hindi sasaluhin ng matanda, hindi makakapagsalita ng tama. Sinabi ko nga sa inyo, ano ba gusto, ano ba ang punto? Sinabi ni Atty. Powa, hindi lang ho itong si BP Sara ang may confidential fund. Bakit sinisingle out nyo si BP Sara? At sinabi naman doon, pag ang confidential ba, ay bawal ilabas ang informasyon? O sumang-ayon ka naman Diba? Ngayon, ito maintindihan natin kung paano ho nanginig at paano namutla habang kino-cross-examine ni Atty. Powa itong witness nila. Alam nyo naman, talagang mahihirapan sila pag mga abogado ni BP Sara. So dahil kakulangan ng oras, ang mangyayari, bukas huli yung pangalawang pagkakataon, huling pagkakataon na. 25 million na naman ho nauubos. Ubos na ho ang kaban ng bayan. Dahil sa ginagawang hearing na ito. Puro hearing. Wala nang maintindihan sa hearing. At wala naman ho talaga napapaamin. Panoorin natin to. At mamaya-maya, siyempre, kamustahin natin yung naghain ng apela si Senador Jingo Estrada patungkol sa kanyang piyansa. Pero bago natin pasadaan lahat yan, andyan po yung join vote at pumindot ka na. At sa dulo ng ating video, siyempre, yung shoutout segment natin, hindi naman tayo magtatapos hanggat hindi tayo nakapag-shoutout. Simulan natin dito. Talaga hong kawawang-kawawa. Ginisa ho ng gusto. We shall now proceed with the cross-examination of the counsel for respondent. Attorney Powa, you may proceed when you're ready. Thank you, Your Honor. Thank you. Mr. Wamil, good afternoon po, sir. Good afternoon po, sir. Sa pagkaalala ko po, nabanggit niyo po that you were formerly with ICFAO as a state auditor. Tama po ba? Yes, sir. And you are a certified public accountant. Tama po ba? Yes, sir. You're also a lawyer, correct? Yes, sir. You passed the bar in 2022? 2023 po. 2023. Okay, I stand corrected. And Mr. Wamil, you also testified yesterday during your direct examination that you were part of the team that audited the OVP and DepEd confidential funds. Is that correct? Hindi po team kasi ako lang po yung nag-evaluate ng documents. Ikaw mismo, basically. Kahapon sinasabi mo, team mo. Tapos ngayon, hindi na team. Ano ba talaga? Porket na iba ho ang oras at araw. Sasabihin nyo, ikaw na lang mismo nag-evaluate. Ang tanong doon, okay ho ba yung pagka-evaluate nyo? Hindi nyo ho ata na ayos ang pag-evaluate nyo. May magandang tanong dito si Atty. Powa na mabibigla kayo. Kahit yung mamang ito, magugulat kung bakit natanong ni Atty. Powa. Evaluate ng documents. Tama po ba? Yes po, sir. Okay, just so maintindihan lang namin how ICFAO conducts its audit. Yan. Yung mga auditors po ba, do they go to the field and observe itong mga confidential operations in person or? Since what we do po is compliance audit, we base our audit on the documents being submitted to the ICFAO. Okay. And do you Narinig nyo compliance audit. Nagbe-base sila sa document. Pero bakit meron kayong sinasabi, tuloy natin. get special training as auditors pagdating sa how confidential or intelligence operations are conducted? We base po our observations on the provisions naman po ng Joint Circular 2015-01. Okay. So, basically what you're saying is you base your audit on the documents submitted to you, not just by DepEd or OVP, but by any other government agency. Ganyan sa ICFAO. Based on the documents if they are compliant with the requirements of the Joint Circular 2015-01. Correct. Thank you. So, pagdating po dun sa mga dokumento na
natatanggap nyo from OBP and DepEd, binabasa nyo po to isa-isa, no? Lahat ng attachments. Hindi po ako yung nag-receive noon. Meron po kaming receiving staff po. Pero kayo po, in your evaluation, do you go through the documents one by one? Yes po. I evaluate po if they are compliant with the requirements of the joint circular. Okay. Dito na siya mahuhuli. Dito na siya gigisahin. Now, when you evaluated these documents, nakita niyo po ba doon kung sino ang nag-approve ng grant ng confidential funds for OBP for the fourth quarter of 2022? Nakita ko po dun sa disbursement voucher po na si Asek Limuel G. Ortonio po. No, I mean the grant. Kasi wala po sa GAA yung OBP confidential funds for 2022 eh. So nakita niyo po ba kung sino ang nag-approve ng grant para sa fourth quarter 2022 confidential funds? Based on the documents submitted, si Office of the President po yung nag-approve. That's correct. Opo, officer. Kita niyo? Di ba? Bakit sinisilip pa kung bakit daw may confidential fund? Office of the President, nakita niya rin. Bakit ang kukulit ng mga congressman na yan? Di ba? Bakit daw bakit daw merong confidential fund ng Vice President? Inaprubahan nga ng Office of the President. Ang kukulit. Pagdating naman po sa OVP 2023 confidential funds, yun po ay nasa General Appropriations Act. Do you confirm that? Yes po. And pagdating naman po sa DepEd 2023 confidential funds, nasa General Appropriations Act din po. Tama po ba? Yes po. And as a lawyer, you would know that the GAA is enacted by Congress. Tama po ba? That's correct. Now, yesterday, naalala ko po, natanong kayo doon sa time nyo sa ICFAO kung ilang vice president ang na-audit nyo pagdating sa confidential funds. Yan. Alala niyo po yon? Yes po, sir. At ang sagot nyo po ay isa lang, si Vice President Sara Duterte, the respondent in this case. Tama po ba? Yes po. Tapos Since I natanong- assumed in ICPAO in Since- 2014. Since Kita nyo, I assume. Nung tinanong ka, ni Kapunan, sinabi mo lang, si Vice President lang. Ngayon, I assume na. Akala ko ba, may personal knowledge ka. Dapat sinabi mo, dapat kung halimbawa, nung tinanong ka, kasi tinanong ni Kapunan kahapon ito eh. Totoo ba na si Vice President Sara Duterte lang ang meron confidential fund? Yes po, totoo po. Hindi mo tinuloy yung sinabi mo ngayon. Hindi mo dinugtong yan. Kung dinugtong mo yan, di sana malalaman ng taong bayan na meron din Vice President dati na may confidential fund. Halata ka na eh. Di ba? Nagpapahalata ka. Masyado. assumed in September 2014? Yes po, sir. Tama po. And you were asked, bakit si Vice President lang? Naalala niyo yung tanong na yun? Yes po. At ang sagot niyo po, kasi since you assumed siya lang po ang Vice President na nagkaroon ng appropriations for confidential funds. Tama po ba? Yes po. Since September 2014 po na nag-assume ako. Apo. Now, I'm showing you a document. If I may approach the witness, Your Honor. Counsel may approach. I am showing you a document Assisting entitled counsel from the Spec- prosecutors may also Oh, yes. approach should they so desire. I'm showing you a document, and this document is from the Department of Budget and Management, entitled Special Allotment Release Order, dated. Medyo malabo lang po yung document, no? December 22, 2014. Nakita niyo po yan? At ang purpose po is to cover confidential activities for fiscal year 2014. You see that? Yes, sir. And noong December 22, 2014, nasa ICFAO na po kayo. Tama po ba? Anong period po yan, sir? Woohoo! We have a clear here po. Date of issue, December 22, 2014. Yes po. Nasa ICPAO na po. Tama po ba? Mm. At hindi po si Vice President Sara Duterte ang Vice President ng mga panahon na yun. Tama po ba? Yes po. Pero na-liquidate po ba yan? That's the question. That's the question to ICFAO actually because Dapat niliquidate nyo. Siningil out nyo lang eh. Ang Vice President lang Sara Duterte ang sinabi nyo. Nung tinanong ka ngayon, parang sampal yan sa'yo. Ang tanong sa'yo,
Tinanong mo rin sa sarili mo. Dapat niliquidate mo. Di ba? Ngayon, anong personal knowledge mo? Wala. Gawa istorya. Asa sa script. Kasi nakakapagtaka. Alam nila, kay Vice President lang. Pinakitaan ngayon sila ng resibo. Ito ang resibo. Ngayon, babanat siya. Na-liquidate po ba yan? Dapat, itanong mo sa sarili mo. Bakit hindi nyo niliquidate? Bakit hindi nyo inimbestigahan? Sabihin natin hindi niliquidate. Bakit hindi niliquidate? Dapat imbestigahan nyo. Auditor kayo, di ba? Anak ng tipaklong naman, oh. Ang tanong, na-liquidate po ba yan? Dapat, kung auditor ka, alam mo rin. Yun po ang pinapakita ko lang sa inyo is nagkaroon po ng confidential funds. Ang Office of the Vice President noong 2014 issued December 22, 2014. Based on that document po, Meron. You Meron. confirm. Confirm. Sa palpal sa'yo ngayon. Di ba? Ano ngayon sasabihin mo sa taong bayan? Sinungaling ka. Dahil sinabi mo, si Baby Sara lang ang may confidential fund. Hindi ka na nahiya. Oo. Kawawa naman ho si Baby Sara. Parang diniin mo na siya lang may confidential fund. Ito pa yung katanungan na susunod. But that's okay, no? Because maybe you were just not aware yesterday when you were asked the question. I just sampal wanted sa'yo yan. to put that on record because marami na rin pong lumalabas sa social media na si Vice President Sara Duterte lang ang Vice President na nagkaroon ng confidential funds. But you confirm that, sir. Your Honors, just a manifestation, this has not been pre-marked. We just came upon this document yesterday after the statements were made. So upon the agreement made during pre-trial, we request that this be marked as exhibit for the defense D-1-167-DE. -OVP. Let it be so marked. Thank you, Your Honors. Provisional only, Your Honor. Yes, of course, subject to the objections of the prosecution when the time is Of course, at appropriate. the proper time. Thank you, Your Honor. And we will provide the prosecution with a copy as well. Kindly do that after, perhaps later on, after the trial, or now too, so that it can be made a subject matter of redirect should the counsel for the panel of prosecutors so malabo. desire. I can give you Photocopy. just a photo. We would like to manifest that this is just a printout, Your Honor, and a photocopy that we retrieved from the office. Aligaga na ho. Ang matanda na aligaga na ho siya. Ngayon punta tayo dito sa sagot ni Atty. Powa. Ngayon meron siyang press briefing, press hearing. Para ngayon magbigay siya ng isang magandang detalye kung ano yung nangyari sa trial kanina. Papaliwanag niya kasi ando naman yung mga ulupong, yung mga malitagangers, may mga press release na naman sila, may mga press interview na naman sila. Mas maganda, pakinggan na natin itong interview kay Atty. Powa. Na compliance or non-compliance lang naman yung tinitingnan nila pagdating sa audit. Sinungaling kasi yung auditor eh. Your reaction after the statement of Atty. Locuna na the Vice President assumed to have used the monies for personal gain because of the OEMs and NS. Of course, we objected to that, no? And again, I'm sorry, Joseph, I cannot give you a straight answer again, but I really feel bad about doing that. But that will be up to the appreciation of the court. In fact, if you notice, the presiding officer rephrased the question para lang mas klaro. So, tingnan na lang natin kung anong appreciation ng court dyan sa provision na yan. Because that provision naman exists, binasa naman yun. But ang provision kasi is failure to liquidate. So, yun yung pagtatalunan natin. Kung meron bang submitting liquidation o wala. Diba? Maganda lang. On the testimonies and the cross, what's your position? I have always maintained my position that there is no misuse. There is no misappropriation. Walang napunta na divert sa Vice Presidente. But we will not be able to prove all that. They will not be able to prove all that with just one COA witness. So I'm sure marami pa po tayong pagdadaanan. But those are our contrasting views, di ba? And then tingnan na lang natin kung ano yung mas manay
during the course of the trial and after the trial, of course, for the senator judges. I think the court was fair because whatever leeway was accorded to her, I would like to say was also accorded to the defense. And wala po akong masasabing naging masama sa or wala akong maobjekan or na ano kahit anong ruling because kahit naman sa regular court, sometimes things don't go your way. As you saw, maraming times na even if I thought the question was objectionable, hinayaan ko na lang din because I don't think it was worth, no? Like I always told you before, I try not to be petty. And I think Attorney Kapunan herself was also the same with me. Hindi, wag mo na pagtanggol si Atty. Kapunan. Talaga oo, tinawag nga scam daw attorney. 'Di ba? Kanina. Doon na buwisit yung ating kababayan. May mga pahapyaw si Kapunan. Kung pwede nga lang batuhin ng isang butil na bigas o isang butil na candy, pwede mong batuhin para lang matahimik sa mga pahaging kay Bibi Sara Malakas magpahaging, lalong-lalo na kahapon. Yung Andilim, bumanat ng Andilim, kanina naman, scam. Kung hindi pa susupalpalin, kung hindi mo pa susupalpalin, Atty. Powa, hindi magtitigil. Kita mo yung testigo, yung tanong ni Atty. Kapunan, nakipag-meeting daw kayo. Dito sa auditor ng COA. Sagot, 'di ba? Siyempre ito pakinggan Mr. natin. Witness, and this is the second to the last question. Mr. Witness, could you tell us after you did this audit evaluation and these recommendations, what happened next? What other matters occurred, if any, in connection with your audit From when po? during the time that you were still there? There was a time po that I was called in a meeting. Tinawag ka sa meeting Yes, ma'am. at nandun ka pa sa COA ICFAO. Yes, ma'am. Malala mo anong date itong meeting na to? It was around second week po ng September of 2023. At sino-sino ang nasa meeting na to? Ang naalala ko po ay si Attorney Zuleika Lopez at si Attorney Michael Powa po. At yung dating head po ng ICFAO na si Assistant Commissioner Nilda Plaras at si Attorney Gloria Camora po. Okay. Sinong nagtawag ng meeting na to? Hindi ko na po ma-recall kung sino nagtawag. Ang naalala ko lang po ay pinasama po ako dun sa meeting na yun. Pinasama ka? Bakit ka pinasama sa meeting na to? Dahil ako po yung in charge of the audit of the confidential fund nung DepEd at OVP po. Tapos anong ginawa? Kilala mo ba, Mr. Witness, si Attorney Michael Powa? Nakikita ko po siya sa news. Nakikita mo siya sa news? Hindi mo siya nakikita sa in-person? Ayan o. Nakita mo na. Magaling ka rin di ba? Hindi mo siya nakikita in person. Ayan kita nyo. Ganyan sila magbigay kagad ng gusto nilang isubo sa kanilang witness. Lalong-lalo na nung mga bandang huli na hindi na talaga masagot, hindi na kinaya ng kanilang witness, talagang tinulungan na ito. Nung ginisag-gisira na ni Atty. Powa itong witness na ito, to the rescue ang matanda. Di ba? Kaya nga may narinig tayo kanina, Hoy! 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 Tingnan niyo ito. Hoy na raw, hoy! Talagang gigil na si Kapunan kanina. Dito sa trial. Alamin natin kung ano yung detalye kanina. Expressly nakasulat sa mga findings niya. Ask and answer, Your Honor. tingnan niyo. That is a presumption po. So hindi Opo. kailangang isabihin. May expressly po ba na nakasulat na may ni isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. Wait, don't answer. Uy. Kapunan! Ang galaitin na! Nang huy na. Kita nyo? Kung paano maglaro. Buti pa si Atty. Powa, okay lang sa kanya kahit merong leading, misleading, objection. Dito wala mukhang galit na. Kasi talo. Sinabi doon ni Atty. Powa na
ano ba sabi niya doon sa tanong niya kanina? Pwede bang ilabas yung confidential? Hindi. O, sabi nung witness. Bakit niyo sinalabas? Diba? Ganun lang yun. Yung mga confidential na bagay, hindi ho pwedeng ipalandakan. May kaso yan. Ay, nilabas. O, problema yan. Your Honor has been asked and answered. We ask for Sustained- ruling, Your Honor. Sustained counsel, I think where you're getting at, modify your question. You can get it. Okay. So, basically po, ang findings nyo ay preliminary lamang. Wala pong any conclusive finding pa as to any misappropriation. Yun lang po ang tanong ko. Ang sabi kasi sa circular, Diretso sagot. Hindi yung diretso. Ang tanong niya, preliminary. Hindi pa, wala pang desisyon o conclusion. upon failure to liquidate, No, meron I ng am presumption. Your Honor, Ask and answered, Your Honor. No, He the already witness said, asking if it's The witness is not responsive. Kindly respond. I think the question is quite simple, Yun lang naman Mr. po. Wamil. Preliminary pa lang. So wala pang any conclusive finding as to any misappropriation. Yun na lang po. Para lang po masagot nyo na ng diretso. Diyan na ho hihingi ng tulong itong si witness. Hindi ho siya makapuntos dito kay Atty. Powa eh. Dahil bakit? Lahat ho, nakadetalyado. Pati yung mga dokumento. Di ba? Tinatanggi na si Bibi Sara lang daw ang may confidential. Nung pinakitaan ng resibo, natameme ang witness nila. Hindi naman po kasi kailangang i-state doon sa findings. Again, Your Honor, non-responsive. Let the presiding officer be the one to do it, or try to do it. Kapag ka nag-issue po kayo ng AOM, Audit Observation Memorandum, failure to liquidate na po ba yun? O may mga observation pa lang kayo? Kailan masasabing may failure to liquidate na? Pag may notice of disallowance na, notice of suspension, o AOM pala? Nakalagay po kasi sa joint circular, Your Honor, under 8.3, failure to liquidate by the accountable officer upon due demand shall be a prima facie evidence. Opo, again, Mr. Wamila, yung pag-issue niyo po ba ng AOM, pasok na sa failure to liquidate upon due demand o hindi pa po? Hindi pa po sa AOM, Your Honor. Kasi wala pong due demand sa AOM. Yun naman pala eh. At may sasabi mo rin bang wala pang failure to liquidate? O meron na? Pag sa AOM po wala, pero pag sa NS po, since meron ng first issuance which is considered as demand, so meron na po sa NS. So As per AOM siya. wala pa. Pag NS, meron ng demand at Opo. meron ng failure to liquidate. Opo, since sa AOM po, nire-require na silang i-justify and i-submit yung mga documents na hindi nila na-submit. Pero sa AOM, wala pa nga ganun. Yes po, Your Honor. Okay. So palpal ngayon itong witness, di ba? Hindi nakaporma. Ang problema ngayon yan, paano nila ngayon babaguhin? Kasi on the record na ho yun. May puntos na ho ang depensa doon. Lalong-lalo na yung mga lumalabas na resibo. Di ba? Nagulat sila, dala-dala ni Atty. Powa, pinakita sa kanila harap-harapan. Ngayon, kandaigit ito si Atty. Kapunan kung paano niya dedepensahan o paano niya pagtatanggol ang kanyang kliyente o kanilang witness. Di ba? Napakahirap na pakitaan ka ng napakaraming ebidensya tapos hindi nila kayang salagin. Natuloy ba ang yung balak nila na durugin ang depensa? Hindi. Para ho ngayon lumalabas, durug na durug ito si Kapunan kasi nanggalaiti siya, tumawag pa siya ng hoy, 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 as an answer, as an answer. Yun ang kanyang banat. No. Di ba? Nagtawanan na lang sila eh. Ngayon, merong matinding mensahe bago magsarado yung trial. Nagsalita ho si Atty. Atty. Sheila Sison, kaugnay doon sa objection nila dito kay Castañas. Castañas ba ka? Ino-object nila 40 million confidential ginamit medical food record. Na naman yung mga bayaring media. Nagpapalabas na naman ho ng mga gusto lang iparating. Sinasabi nila dito, yung 40 million daw na confidential fund ginamit sa medical record o food aid. Wala na ho kayong pakialam doon. Basta may pondo, ginamit na maayos, hindi nyo kayang mapatunayan na ginamit at nilustay lang kung saan-saan, nakakahiya ho kayo.
So ngayon, pakinggan natin yung sinabi ni Attorney Sheila bago magtapos yung kaninang trial kasi parang ayaw niya ng ino-objectan niya yung affidavit. Nandito pa ba? Ito, Attorney Sheila. Simulan natin kasi kung maintindihan niyo ito, kung maintindihan niyo ang kanya sinabi, maganda ho, itong mensahe ni Attorney Sheila dito. First, with respect to the motion to set conference for the transfer of exhibit markings, I just note that under paragraph 3 on page 2 Motion pala siya. of this motion, the prosecution is also requesting for the portion of Arturo Las Cañas affidavit, paragraphs 270, 270 paragraph B, and 270 paragraph D to be also marked. Now, I would just like to put on record that we're objecting even to the marking of this particular exhibit, consistent with the ruling of this court when we objected to the reading session of the NBI Director Melvin Matibag when he testified and was cross-examined by Defense Counsel Attorney Mark Vinluan. So we object to the marking of this portion of Arturo Las Cañas affidavit. As of this point, no witness has yet testified on this affidavit, and it is on record, if we review the record of the court, that that supposed affidavit was unnotarized and was not signed by anybody, let alone identified by any competent witness. And also, Your Honor, the motion is to set conference for the transfer of exhibit markings. Now, this presupposes that there has already been a marking on the original document. Now, if there's no competent witness who has identified the affidavit of Las Cañas, then there is no reason for a supposed transfer of exhibit markings. We object. We object to item number 3 of this motion. We will not agree. And if the presiding court, if the presiding officer will rule to allow even the pre-marking or the marking of this item under this motion, then we would like to have our objection, continuing objection to the allowance of even the marking of this particular exhibit put on record, Your Honor. Thank you. Wala kasing wala kasing affidavit yan si Las Cañas. Oo, mas maganda yan, inobjectan nila para makapuntos talaga at mawala na yung mga kwento na yan na mayroong mga affidavit daw yan si Las Cañas. Oh, di ba? Sampal na naman sa inyo yan. Yan ang mga napapala ng mga paggawa-gawa ng kwento. Ngayon pula tayo dito kay Senator Jinggoy. Nag-aapila hungay siya na makapagpiyansa na siya. Kung totoo naman na wala talaga siyang kasalanan, bakit nga si Senator Revilla wala naman hong kasalanan, bakit ho napayaga magpiyansa? Ganon din ho sana kay Senator Jinggoy Estrada. Dante, ano ang iginigiit ng kampo ni Senator Estrada dyan sa denial ng kanyang motion to fix bail? May nakikita ba silang hindi tama sa naging resolusyon ng korte? Magandang umaga, Ella. Iginiit ni Senator Jinggoy Estrada ang kanyang karapatan na makapagpiyansa. Naghain ito ng motion for reconsideration sa 5th Division ng Sandigan Bayan kahapon. Ito ay matapos tanggihan ng korte noong June 24 ang kanyang naunang hiling na itakda ang halaga ng kanyang piyansa sa kasong plunder. Sa kanyang bagong motion, Ella, iginiit ng kampo ni Estrada na dapat siyang payagang magpiyansa dahil hindi siya itinuturing na flight risk o walang balak na tumakas sa bansa. Tama. Ginamit ng kanyang mga abogado bilang basihan ang naging desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni dating Senador Juan Ponce Enrile kung saan pinayagan itong magpiyansa dahil sa kanyang katayuan sa lipunan at kawalan ng panganib na siya ay tatakas. Winigyang diin sa musyon na si Estrada ay isang incumbent senator na nahalal noong 2022 at magsisilbi hanggang Hunyo 2028. Halos 4 na taon na siyang nasa serbisyo publiko mula noong maging vice alcalde siya ng San Juan noong 1988.
Ipinakita rin sa motion ang mahabang listahan ng mga pagkakataong pinayagan siyang magbiyahe sa ibang bansa kung saan lagi siyang bumabalik sa Pilipinas upang harapin ang kanyang mga kaso. Sa halip na magtago kung sa umanong sumuko si Estrada sa mga otoridad nang malaman niyang may warrant of arrest laban sa kanya na nagpapakita ng kanyang respeto sa proseso ng batas. Tila ipinunto rin ng mga abogado. Sana pagbigyan yung motion na yan, oh. Kasi di naman magtatago eh. Nung alam niya nga arrestuin siya, siyang mismo sumuko. Mismo sa Senate ho, kinuha siya. At hindi siya pumalag. Sumama siya ng maayos. Pero sana naman, merong konsiderasyon kasi kailangan umattend din ni Senator Jinggoy dito sa trial ni Bibi Sara at makaboto man lang. Wala tayong magagawa kung talagang nasa kanila ang bid. Pero, ang sigaw ng taong bayan sa 2028, wala na ho mga durobo at magnanakaw. Kaya kung umabot sa video natin yan, ako naman ho ay maglalambing. At dito na naman tayo sa ating shoutout segment. Mula kay 2022 San DL Reyes, shoutout po sa iyo. Wena Fernandez, shoutout po. Gracita Redona, shoutout po sa inyo. Evangeline Legarde. Revini Buyag, shoutout po sa iyo. Papa Doy Takesey Reyes, shoutout po sa iyo. Renito Jose, shoutout po. Isabelita Billones, Edwin Mendoza, Basic Blair Repair, shoutout po sa iyo. Herminio de la Cruz, Aleng Tindera TV, shoutout po sa iyo. Gina Abrol, shoutout po sa iyo. Gloria Fernando Albiso, Edward Dirarubis, Pablo Madera Dane, shoutout po sa inyo. Reynante Soriano, Pablo Madera again. Jason Magluyan, shoutout po sa inyo. Karanaya, Johnson Magluyan, shoutout po sa iyo. Lawrence Barcela, Amalia Regroso, Alohayang, Boss Explore Pinoy, shoutout po sa iyo. And Salvador Palermo, Samuel Tejada, Norato Todulo, shoutout po sa iyo. Alidio Pandiin, Rodrigo San Diego, Kutong Lin, shoutout po sa iyo. Tirang Bahala, Sir. Edward Katubay, Dante Bartolaba, Alfie Peral, Boyet Poblete, Sedi, shoutout po sa inyo. Avid Pau, Janisin, and Virgilio Simpao, Chito Ruelo, shoutout po sa iyo. Florcita Rafael, Bernadette Iona, and Sixto Modia, Edwin Lucin, shoutout po sa inyo. Romulo Divinagracia, Abi Ayang, Ma'am Malu Survivor Mix Vlog, si Mama Damanusan, Analisa Season, Roberto Calabong, Beng Karonan, shoutout po sa iyo. And Arnelado and Hans Sayer. At Arlene James Panganiban. Yan, shoutout po sa inyo. Hanggang sa muli kung kayo umabot sa shoutout segment natin, suportahan niyo po lagi ang ating channel. Bye-bye!